Kilala niyo po ba si Little Boy at si Fatman? Ginawa po nila ang isa sa pinakakarumal-dumal na krimen sa kasaysayan ng tao. Pinatay po nila mahigit sa 100,000 katao noong August 6 at August 9, 1945. At malubhading nasugatan ang iba pang mahigit sa 100,000 katao. Nawasak ang maraming tahanan, mga infrastruktura at nag-iwan ng dose-dosenang kilometro na bahagi ng lupa na hindi maaaring matirhan dahil sa banta ng nuclear radiation. Si Little Boy at si Fatman ang dalawang bomba atomika na ibinagsak ng mga Amerikano sa mga lungsod sa Hiroshima at Nagasaki sa Japan. At ang mga nabanggit na malubhang nasugatan, mga ilang buwan o mga ilang taon sa huli, ay namatay lang din naman dahil sa kanser at iba pang malubhang pinsala sa katawan na tinamo mula sa pagsabog ng dalawang bomba na ito. Mga ilang dekada pa sa huli, bago na ideklarang ligtas tirhan ang dalawang lungsod na ito, ang mga naunang bumalik ay nagkasakit pa rin ng kanser sa kabila ng pagpapahintulot sa kanila na makabalik sa mga lugar na ito. Kumusta na po sa ngayon ang atomic bomb? Well, phase out na po ang atomic bomb. Good news po ba ito? Sana po, pero ang totoo hindi. Na-phase out po kasi ang atomic bomb hindi dahil sa natuto ang tao sa malagim na resulta ng bomba na ito, kundi dahil mas nadiskubre pa ng mga sinasabing eksperto ang mas malakas at mas nakapipinsalang uri ng bomba kung ihahambing kay Little Boy at kay Fatman. Mga 20 beses na mas malakas, mas nakapipinsala ang bagong ultimate weapon of mass destruction, ang nuclear bomb. Sa halip na split lang ang atomic particle ng plutonium o uranium sa prosesong tinatawag na atomic fission, mas malakas pa pala ang proseso kung ihahalo ito sa isa pang mas delikadong elemento ng helium na tinawag naman ng proseso bilang thermonuclear fusion. Sa Rules of War ng United Nations at ng Geneva Convention, ipinagbabawal po ang paggamit ng mga nuclear na bomba na ito dahil sa bantang malaking pinsala na maaaring maidulot nito sa lupa at sa sangkatauhan. Kaya mga nakikita natin mga missiles na laman ng mga balita na sumasabog sa Iran, sa Israel, Lebanon, Gaza, Ukraine at iba pang nagdidigma ang mga bansa ay mga conventional weapons lamang po. Ibig sabihin, nakadepende lang po ang mga pinsala sa kinetic at explosive energy. Sumasabog ito sa mga tinatamaang mga target. Ganun pa man, sa kabila ng pagbabawal ng United Nations sa paggamit ng mga nuclear na bomba na ito sa digmaan, tinatayang mahigit sa 100,000 din ang dami ng mga nuclear na bomba na ito sa tinatayang 9 na mauunlad na bansa sa buong daigdig. Kaya maisip ba ninyo ang magiging pinsala ng lupa kung halimbawang sabay-sabay na pasabugin ng tao ang mga nuclear na bomba na ito? Sigurado nga po, mawawasak talaga ang lupa. Sa Afghanistan, Pakistan, Vietnam at iba pang bansang pinagdaanan ng mga digmaan, meron po silang malaking bahagi ng lupain na tinatawag nilang no man's land. Hindi ka pwedeng gumala-gala sa mga lugar na ito dahil sa mga nakabaong mga bomba sa ilalim ng lupa na tinawag nilang mga landmines. Siguradong mamamatay ang bawat isa na makakaapak sa mga landmines na ito. Sa boundary ng North and South Korea, meron po silang tinatawag na DMZ o Demilitarized Zone. 4 kilometers by 256 kilometers na malaking bahagi ng lupa na babalot din naman ng mga landmines o mga bomba. Sa Chernobyl, Northern Ukraine, noong April 26, 1986, sumabog po ang isa sa mga nuclear reactors ng kanilang nuclear facility at mula noon ay hindi na rin natirhan ng tao ang malaking bahagi ng lugar na ito hanggang sa kasalukuyan dahil sa banta pa rin ng nuclear radiation. Samantala, libo-libong sea mines naman ang kinatatakutan sa ngayon sa Strait of Hormuz, kung kaya walang oil shipping company o mga barko ang gustong maglakbay upang maghatid ng mga langis sa iba't ibang bahagi ng daigdig. At sa ngayon, kahit ang mga oil wells mismo sa Middle East ay sinusunog at patuloy na nagbubuga ng maiitim na usok araw-araw dahil sa sakim na hangarin ng mga tiwaling tagapamahala ng mga bansang nasasangkot sa digmaan.
Idagdag po natin ang pagkasira ng mga pananim, pagkasunog ng mga kagubatan, oil spill sa karagatan, pagkabutas ng ozone layer, chemicals, pesticides, mga basura at marami pang ibang gawang taong pagkasira ng lupa na nagpapahirap sa ekonomiya at kalusugan ng sangkatauhan. Ang ozone layer po ay tinatayang 20 to 26 million square kilometers po ang laki ng butas sa kasalukuyan. Sinlaki po yan ng halos North America. Kaya hindi mapigil ang ultraviolet rays ng araw na pumapasok sa lupa na nagiging sanhi ng global warming at dumadaming kaso ng cancer. Siguradong hindi po may tatanggi ng bawat isa sa atin, talagang sinisira po ng tao ang planetang lupa. Siyempre, naunawaan naman ng mga lingkod ni Jehovah ang lahat ng ito bilang ang katuparan ng hula sa Apokalipsis 11:18. Ano po ang sinasabi ron? Na sisirain nga talaga ng tao ang lupa. Pero ang tanong, kalooban ba ng Diyos ang pagkasira ng lupa? Ang sagot, hindi po, dahil wala po sa mga trahedyang nabanggit ang nagmumula sa Diyos ni isa man sa mga ito. Nagmula po lahat sa sakim na sangkatauhan, tiwaling mga pamahalaan at masasamang mga tagapamahala ng gobyerno ng tao. Kaya ang isa pang tanong, hahayaan na lang kaya ng Diyos na may lalang na tuluyang mawasak ang lupa? Mas maunawaan po natin ang bagay na ito kung aalamin muna natin ano po ba talaga ang orihinal na layunin ng Diyos para sa lupa at para sa sangkatauhan. Pakisuyo po na samahan ako sa pagbasa sa awit 115, talatang 16. Awit 115:16, ito po ang sabi. Ang langit ay kay Jehovah, pero ang lupa ay ibinigay niya sa mga anak ng tao. Kaya maliwanag po, nilalang ni Jehovah ang planetang lupa upang tirhan ng tao. Regalo po ni Jehovah ang planeta para sa sangkatauhan. At siguradong hindi gusto ni Jehovah na magbigay ng regalo sa tao na nababalot ng mga landmines at puno ng basura. Siguradong hindi layunin ng Diyos na magbigay ng perwisyo sa tao dahil mahal na mahal niya ang sangkatauhan. Ito po ang dahilan kung bakit kinumpleto niya muna ang lupa sa mga mahahalagang pangangailangan ng tao bago pa niya ibigay ang lupa sa tao. Kaya pag-isipan po ito. Ginawa nga ni Jehovah ang lupa na napakaganda, punong-puno ng masasarap na pagkain na nagmumula sa mga kahayupan, pananim, sa dagat, at talagang mag-enjoy sana ang tao sa napakaganda at samot-saring mga tanawin sa iba't ibang lokasyon. Basahin po natin ang ulat ng Genesis 2:8 at 9. Ito po ang sabi. Bukod dyan, ang Diyos na Jehovah ay gumawa ng isang hardin sa Eden na nasa silangan. Doon niya inilagay ang tao na inanyuan niya. At pinatubo ng Diyos na Jehovah mula sa lupa ang bawat puno na magandang tingnan at may bunga na mabuting kainin, pati na ang puno ng buhay sa gitna ng hardin at ang puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. Kaya inilagay daw po ng Diyos ang unang mag-asawa, sina Adan at si Eva sa Eden. Ano pong meron sa Eden? Ang sabi po ng teksto, ang bawat puno na magandang tingnan at may bunga na mabuting kainin. Siyempre, kasama po dyan ang puno ng buhay na nasa gitna ng hardin at ang puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. Sa talatang 10 hanggang 16, kung itutuloy po natin ang pagbasa, sinasabing ang Eden ay may ilog na nahahati pa sa 4 na ilog at punong-puno ng mamahaling mga bato tulad ng ginto at onyx. Siyempre, kung may mga ilog, siguradong may iba't ibang anyo ng buhay na nakadepende po sa katubigan. At kasama na po siyempre ang mga hindi nakakasawang tingnan na magagandang tanawin sa palibot ng mga ilog na ito. Kahit ang mga yon ay magiging pag-aari na ng tao. Magtatayo na lang sana sina Adan at si Eva ng kanilang magiging tahanan at masisiyahan sila sa buhay sa paligid ng Eden, isang paraisong lupa. Sinabi ni Jehovah kay Adan, makakakain ka ng bunga mula sa bawat puno sa hardin hanggang sa masiyahan ka. Kaya malinaw, gusto talaga ng Diyos na masiyahan ang tao, hindi lang sa maikling yugto ng panahon, kundi hanggang sa walang hanggan. Pero ang tanong, bakit para magkaiba ang nagiging kalagayan ngayon ng daigdig kung ihahambing po ito sa orihinal na layunin ng Diyos sa lupa at sa sangkatauhan? Well, nang ibigay ng Diyos sa tao ang lupa, may kasama po itong iisa at simpleng batas lang naman sana. Basahin po natin ang Genesis 2:17 at pakisuyong pag-isipan po ang naging batas na ito ni Jehovah
para kay Adan at kay Eva. Ito po ang sabi, pero huwag kang kakain ng bunga mula sa puno ng pagkaalam ng mabuti at masama dahil sa araw na kumain ka mula roon ay tiyak na mamamatay ka. Kaya isa lang po ang pinagbabawal ni Jehovah na kainin, ang bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Lahat pwede nang kainin. Kalabisan po ba para kay Adan at kay Eva ang kahilingan na ito ng Diyos? Siyempre hindi. Imagine, libo-libong uri po ng prutas ang pwede nilang kainin. Huwag lang ang bawal na nag-iisa lang naman. At nakakalungkot po ang naging tugon ng mag-asawa na ito sa batas na ibinigay ni Jehovah. Basahin po natin ang Genesis 3:6. Ito po ang sabi, dahil dito nakita ng babae na ang bunga ng puno ay katakam-takam at magandang tingnan. Oo, masarap itong tingnan. Kaya pumitas siya ng bunga at kinain iyon. At nang kasama na niya ang kanyang asawa, binigyan din niya ito at kumain ito. Kaya nakakalungkot, sinuway po ni Adan at ni Eva ang batas ng Diyos at nagkasala sila sa harap ni Jehovah. Willful disobedience po yun. Sakdal po sila, mataas ang antas ng kakayahang mag-isip, at sagana po silang pinagkakalooban ni Jehovah ng kanilang mga pangangailangan. Kaya hindi po talaga nila dapat labagin ang utos na yun. Magmula noon, nawala na po sa kanila ang sakdal na buhay at naging makasalanan na sila at naipasa po nila sa kanilang mga naging anak ang pagiging alipin sa kasalanan at kamatayan. At kasama na po tayo dyan. Kasama din naman ng bawat isa sa atin ang tendensiya na gumawa ng maling mga desisyon. Tendensiya na gumawa ng kasalanan. At wala po kahit isa sa atin ang exempted kahit ang mga tagapamahala ng mga gobyerno ng tao. Lahat tayo nagkakamali, nagkakasala. Sinabi po ng Roma 5:12, kaya sa pamamagitan ng isang tao, ang kasalanan ay pumasok sa sangkatauhan at dahil sa kasalanan ay pumasok ang kamatayan. Kaya naman, ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao dahil silang lahat ay nagkakasala. Kaya napakalala po ng naging epekto ng kasalanan ni Adan sa buong sangkatauhan. Tumatanda lahat, nagkakasakit lahat, namamatay po ang lahat. Pag bigla ka nagkasakit, siguradong gusto mong gumaling. Dadalhin ka sa ospital, pero walang mapaglagyan sa'yo dahil malibang nakapila ang mga naghihintay na pasyente, maaring hindi natin afford ang private room. Dahil kakonti lang ang mga doktor at mga nurse, kaya umiinit na rin ang ulo nila dahil sa kulang sila sa tulog. At kulang din sila sa kanilang mga staff upang matulungan sila sa kanilang mahalagang gawain. Kaya nagpalipat ka na lang sa pribadong hospital dahil sa kagustuhan mong gumaling. Nakapagbenta ka naman ng kalabaw, baka o kung ano-ano pa para makapagbayad ka lang ng down payment upang tanggapin lang sa pribadong hospital. Matapos ang isang buwang gamutan, gumaling ka naman at handa ka na sanang umuwi. Nang ipakita sa iyo ang naging bill mo sa hospital, nawalan ka ulit ng malay at tuluyan ka ng namatay. Natapos na ba ang problema mo? Well, para sa iyo, opo, natapos talaga dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan ayon sa Biblia, kaya bayad ka na. Pero ang naiwan mong mga mahal sa buhay, ang tiyak namang nakapagmana ng iyong iniwang problema. Magbabayad pa sila sa ospital upang mailabas ka, maghahanap pa sila ng bukod na malaking halaga sa pagpapalibing sa iyo. Huwag naman sanang sumunod sa iyo ang mga mahal mo sa buhay. Pero yan po talaga minsan ang nangyayari. At yan po ang masakit na katotohanan na epekto ng kasalanan ni Adan at ni Eva. Pero balikan po natin ang mga tagapamahala sa gobyerno ng tao. Ang mga mamamayan noon sa Hiroshima at Nagasaki ay hindi po ni minsan nangarap na sana ay bombahin sila ng mga Amerikano upang mamatay na lang sila. Pero bakit nangyari po ang pambobomba sa kanila? Ang Ecclesiastes 8:9 ay nagsasabi, ang tao ay namamahala sa kapwa niya sa ikapipinsala nito. Ano pong punto? Walang kahit isang tagapamahala sa daigdig ang hindi makakagawa ng maling desisyon na maaaring ikapipinsala sa kanyang kapwa. Proven po yan, time and time again. Hindi po napigil ng mga mamamayan sa Japan ang kanilang mga tagapamahala nang magdesisyon po silang sumali sa hindi naman kinakailangang mga digmaan. Ang totoo, ang tao ayaw po ng digmaan. Kahit ang mga bansang sumasali sa digmaan, ang kanilang mga mamamayan ay nagrarally
sa kanilang sariling mga bansa, may hawak na mga banner, ang sabi, "No to war, stop the war." Pero napigilan ba nila ang kanilang mga tagapamahala? Nakakalungkot, hindi po. Ang mas nakakalungkot pa, ang mismong mga tagapamahala na ito ang naglulungsad ng mga digmaan at ayaw magpapigil ay ang mga politikong kanilang ibinoboto sa panahon ng halalan. Kaya siguradong dismayado lang ang mga taong umaasa sana sa kabutihan mula sa tagapamahalang ito. Siyempre, ang pinaka-apektado po ay ang lupa. Sa halip na alagaan at mas pagandahin pa sana, winawasak, nilalason po ng tao ang planetang lupa dahil sa sakim na mga interes. Kaya ang tanong, makakaya pa kayang bigyang solusyon ng mga pamahalaan ng tao ang pagkasira ng lupa? Masasabing pinagsisikapan naman ng mga pamahalaan ng tao, pero sa kabilang banda naman, mismong ang mga pamahalaan ng tao ang nangungunang gawin ang mga desisyon na nakakasira ng kalikasan. Paulit-ulit po na napatunayan na tama ang sinasabi ng Biblia sa Jeremias 10:23 na hindi para sa taong lumalakad ang ituwid man lang ang sarili niyang hakbang. Ano po ibig sabihin? Na wala talagang kahit isa sa sangkatauhan ang dinisenyo ni Jehovah na mamahala sa kanyang sarili o sa kanyang kapwa-tao. Si Jehovah pa rin dapat ang nag-iisang tagapagtakda kung ano ang dapat na ituring na mabuti at kung ano ang dapat na ituring na masama. At pag-isipan po ito, pinipilit ng mga pamahalaan ng tao na impluwensyahan ang kanyang mamamayan upang itaguyod ang nasyonalismo, national pride. Ang bawat bansa sa daigdig ay nagtataguyod po nito. Proud ka sa lahi mo at ipinagtatanggol mo ng may pagmamalaki ang karapatan mo bilang mamamayan. At yun daw ang kahulugan ng nasyonalismo. Pero ang totoo, hindi naman ang personal na karapatan ang pinagtatanggol ng isang mamamayan na impluensyado ng nasyonalismo, kundi ang interes ng mga sakim na tagapamahala sa panahon na naiipit na sila sa kanilang maling mga desisyon at napapasubo na sila sa mga digmaan. Magpapadala na po sila ng mga kawawang mga sundalo sa digmaan na sila lang din naman mulat sa pool ang may gusto at sila lang din naman ang may pakana. At pinipilit pa nilang magsundalo ang mga inosenteng sibilyan na wala naman sanang kinalaman sa kanilang maling desisyon. Ang totoo, ang nasyonalismo sa simula ay pinagmumulan ng kompetisyon at sa kalaunan ay pinagmumulan na ito ng napakaraming diskriminasyon at maging digmaan na sa maraming bansa sa daigdig na nagre-resulta naman ng pagkasira ng lupa. Ang tanong, may pag-asa pa kayang maisauli ang maganda at malinis na kalagayan ng planetang lupa? Meron naman. Pero hindi po tao ang gagawa nito kundi ang kaharian ng Diyos sa pangunguna ni Jesus bilang hari at ng kanyang mga kasama ang 144,000. Siyempre, hindi naman po nabago ang kalooban ng Diyos para sa lupa at para sa tao. Nagkasala man si Adan at Eva at nagkagulo at nasira man ang lupa. Basahin po natin ang Isaiah 45:18. Ito po ang sabi. Dahil ito ang sinabi ni Jehovah, ang may lalang ng langit, ang tunay na Diyos, ang gumawa sa lupa, ang may likha nito at nagpatatag dito, na hindi lumalang nito na walang dahilan, kundi lumikha nito para tirhan. Ako si Jehovah at wala ng iba. Kaya maunawaan po natin, kalooban pa rin ni Jehovah na tirhan ng tao ang lupa. Hindi po kasama sa kalooban ni Jehovah na tumira sa lupa ang masasamang uri ng sangkatauhan, ang matuwid lamang. Siguradong aalisin niya ang masamang sangkatauhan at pagpapalain naman ang matuwid sa kanilang pagtira sa maisosoling maganda at malinis na lupa sa hinaharap. At hindi po ito pangako ng isang politiko na medyo pilyo at sinungaling. Pangako po ito ng pinakamakapangyarihang may lalang ng langit at lupa, si Jehovah. Sinasabi niya sa Isaiah 55:11, siguradong mangyayari ang salitang lumalabas sa kanyang bibig. At hindi po ito babalik sa kanya na bigo. Kaya hindi po pababayaan ni Jehovah na tuluyan na lang na masira ang lupa. Nangangako siya ayon sa Awit 37:29, ang mga matuwid ang magmamay-ari ng lupa at titira sila roon magpakailanman. Kaya ang tanong, sa papaanong paraan may susuli ng kaharian ng Diyos ang magandang kalagayan ng planetang lupa? Basahin po natin Apokalipsis 11:18.
Sabi, pero ang mga bansa ay nagalit at ipinakita mo ang iyong galit. At dumating ang takdang panahon para hatulan ang mga patay at gantimpalaan ang iyong mga aliping propeta at mga banal at mga natatakot sa pangalan mo, ang mga hamak at ang mga dakila, at ipapahamak ang mga nagpapahamak sa lupa. Kaya ayon sa teksto, nagalit daw kay Jehovah ang mga bansa, ayaw nilang makialam sa kanila si Jehovah. Pero talagang nagtakda na pala si Jehovah ng panahon ng paniningil sa masasamang sangkatauhan at kanilang mga pamahalaan. Ipapahamak niya ang mga nagpapahamak sa lupa, ang mga nag-iimpluwensya sa sangkatauhan na gumawa ng masama. At pagkatapos na malipol ang mga kaaway ng Diyos na ito, ibabalik na niya ang maganda at malinis na kalagayan ng buong lupa, kasama na ang matuwid na moral na kalagayan ng tao. Mangyayari po ang orihinal na kalooban ni Jehovah sa lupa at sa buong matuwid na sangkatauhan. Magiging paraiso na po ang buong tinatahanang lupa. Mawawala na si Gobi at si Sahara at ang iba pang mga disyerto sa daigdig na hindi napapakinabangan ng tao sa napakahabang panahon dahil hindi naman tinutubuan ng mga pananim. Ang awit 72:16 ay nagsasabi, magkakaroon na saganang butil sa lupa, mag-uumapaw ito sa tuktok ng mga bundok. Finest quality po ang mga butil na ipinangako ni Jehovah sa tao. Hindi po tayo magbabayad ng 20 pesos kada kilo para kumain lang ng medyo maitim na mga butil ng palay na pag kinain mo na para kang kumain ng buhangin. Kumusta naman ang mga problema natin sa kalusugan? Well, mulat sa poll, problema talaga ito ng sangkatauhan. Patuloy na nadidiskubre ang iba't ibang bagong mga uri ng sakit na sumasalot sa tao. At marami sa mga ito ang hindi kayang gamutin kahit ng pinakamahuhusay ng mga doktor sa daigdig. Ang cancer, AIDS, hepatitis, A, B, C, D, E. Yan po ang 5 uri ng hepatitis. Isa lang dyan ang curable. At marami pang ibang sakit na talagang nagpapahirap sa kalusugan ng tao. Sa pamamahala ng kaharian ng Diyos, sinasabi ng Biblia sa Isaiah 33:24, ang sabi, at walang nakatira doon ang magsasabi, may sakit ako. Ang bayang naninirahan sa lupain ay patatawarin sa kasalanan nila. Kaya maliwanag po ang pangako ng Diyos, aalisin niya ang lahat ng uri ng sakit, wala nang magsasabi, may sakit ako. At kasabay daw ng pangako ng sakdal na kalusugan, patatawarin po ng Diyos ang kasalanan ng buong matuwid na sangkatauhan. Ang Roma 8:21 ay nagsasabi, ang lahat ng nilalang ay mapapalaya rin mula sa pagkaalipin sa kabulukan at magkakaroon ng maluwalhating kalayaan bilang mga anak ng Diyos. Kaya pag naibalik na po ang tao sa kasakdalan, opisyal na po na matatawag ang bawat isa bilang mga anak ng Diyos. Ang mga tunay na anak ng Diyos ayon sa teksto ay malaya mula sa kasalanan at kabulukan. Kaya sa halip na maging sakim, makasarili, ang buong sangkatauhan sa hinaharap ay matututo ng mga makadiyos na pamamaraan ng pangangasiwa sa lupa at sa lahat ng nilalang na iniutos ni Jehovah sa tao na pangalagaan at pangasiwaan. Nangangako si Jehovah ayon sa 2 Pedro 3:13, ang sabi, pero may hinihintay tayong bagong langit at bagong lupa gaya ng pangako niya, at sa mga ito ay magiging matuwid ang lahat ng bagay. Kaya bagong mga langit at bagong lupa daw po ang pangako ng Diyos. Literal ba ang pangakong bagong langit at bagong lupa? Well, nabasa natin kanina na tirahan ni Jehovah ang langit at sa ulat na Apokalipsis 12:7-9, ipinagtatanggol niya ang langit mula sa mga rebeldeng anghel kasama na si Satanas at nilinis niya ito mula sa kanilang masasamang impluensya at inihagis niya sila sa lupa at hindi na pinayagang umakyat pang muli sa langit. Kaya ang tanong, bakit kailangan ipagtanggol ni Jehovah ang langit kung susunugin lang din naman pala niya ito at papalitan? Ang hula sa Daniel 2:44 ay nagsasabing, itinatag ng Diyos ang kanyang kaharian sa langit at mananatili ito magpakailanman. Kaya hindi po maglalaho ang kasalukuyang literal na langit. Ang bagong langit na sinasabi ng 2 Pedro 3:13 ay hindi bagong literal at pisikal na langit,
kundi ang ipinangakong pamahalaan na papalit sa may tulad langit na ambisyon ng mga pamahalaan ng tao. Kaya ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus ang magiging bagong pamahalaan na mangangasiwa sa buong lupa at sa buong sangkatauhan. Ang bagong lupa sa kabilang banda ay hindi rin isang literal na pisikal na lupa na papalit sa napakagandang planetang lupa, kundi isa po itong bagong lipunan ng matuwid na sangkatauhan na maninirahan sa maisosoling malinis at mapayapang bagong paraisong lupa. Ang matuwid na sangkatauhan ding ito ang gagamitin ng Diyos upang pagandahin ang nasirang planetang lupa. Kaya kung pagtitibayin mo ang iyong pananampalataya sa Diyos na kaya at siguradong isosoli niya ang lupa upang maging paraiso, makakamit mo din ang tunay at di mapantayang pag-asa sa hinaharap kasama ang iyong mahal sa buhay. Sigurado makikinabang ka sa mga proyekto ng kaharian ng Diyos para sa sangkatauhan sa hinaharap kung mapapabilang ka sa mga maililigtas sa dakilang araw ng Diyos sa araw ng Armageddon. Kaya ang tanong, papaano ka nga mapapabilang sa mga maliligtas? Papaano ka magiging bahagi sa paraisong lupa? Ang Juan 17:3 ay nagsasabing kailangan mong matuto tungkol kay Jehovah, ang nag-iisang tunay na Diyos. Kailangan mong maging malapit sa Kanya at manalig sa Kanya upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siyempre, kailangan mo ring matuto at pahalagahan ang haing pantubos ng Kanyang pinakamamahal na anak na si Jesus. At sundin ang Kanyang mga kahilingan, yamang siya ang binigyang karapatan upang maging bagong hari sa langit at sa lupa. Kaya inaanyayahan po namin kayong lahat, mga kaibigan, mga interesado, na subukan ang libreng interactive na pag-aaral ng Biblia na ginagawa naming mga saksi ni Jehovah sa buong mundo gamit ang aklat na Masayang Buhay Magpakilanman. 2 saksi ni Jehovah ang dadalaw sa inyong mga tahanan, 15 to 30 minutes lang. Isang beses lang po sa isang linggo, once a week. Libre at wala po kayong babayaran at hindi mo rin naman kailangan mag-abala upang maghanda ng snacks. Ang sabi ni Jesus sa Juan 10:11, "Ako ang mabuting pastol, ibinibigay ng mabuting pastol ang buhay niya alang-alang sa mga tupa." Kaya binigay ni Jesus ang kanyang buhay upang mabuksan ang pagkakataon para sa iyo, para sa atin, ang buhay na walang hanggan sa paraisong lupa. At siya daw ang mabuting pastol. Kaya ang tanong, tatanggapin mo bang mag-iisang tupa ni Jesus? Kung oo, samantalahin niyo po ang hindi na mauulit na panawagan ni Jesus sa kaligtasan ng sangkatauhan at magkaroon ng tumpak na kaalaman tungkol sa kalooban ni Jehovah sa lupa at sa sangkatauhan.